Okay, magandang araw sa atin lahat. Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? May bumili na po sa yabang nito ni Chis Escudero, no? Sa kanya pong paghamon na kung may nakikita silang problema sa budget, GAA, dumulog na lang po sa korte, no? Nabili na po yung hamon na yan dahil sa aking pagkakaalam, may dalawang grupo na po na dudulog sa korte, inihahanda na po nila. So marami pong issue sa GAA, yung kanilang questionin, yung constitutionality nito, no, sa Supreme Court ng Pilipinas. Yan. Pag-uusapan din po natin, ito pong wala yatang katao-tao. Ayun, nagkaroon din. Pag-uusapan din po natin ito pong isang yanggan na nagngangalang Ortega. Ibinintang lahat daw itong pagko-question ng mga Duterte ni Ungab. Yung question daw po dito sa blank entries sa budget ay wala pong ibang dahilan yan o wala pong ibang layunin kung hindi maibalik daw po yung budget ni VP Sara Duterte. Talagang wala na po sa hulog to. Wala na po sa hulog tong ating mga butihing congressman, no? Kung ano-ano na lang po kung ano-ano na lang po yung mga naiisipang sabihin. At siyempre pa, ito po ang pinakamalupit sa lahat. Pangulong Marcos, satisfied daw siya sa kanyang economic achievement ng siya na rin po ang pumuri sa kanyang sarili. Wala pong pumupuri. Satisfied po daw siya sa economic achievement ng Pilipinas. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan na natin, no? Unahin na po natin to. Unahin na po natin. Nakakatawa po, no? Ito talaga, hindi ko na alam kung joke ba to, no? Joke ba to, Mr. President? Satisfied naman daw po si Mr. President sa achievement ng kanyang gobyerno. Siguro nagising siya, okay naman yung ginawa namin, satisfied naman ako. Wala nang pumuri. Siya na rin. Ito po ang pahayag ni Pangulong Marcos. I'm quite satisfied. I'm even proud. I would go as far as I'm saying I'm proud of the things that we have achieved. Yan po ang pinahayag ni Pangulong Marcos. Proud daw po siya sa government's economic achievement nung nakaraang taon. Palakpakan mo. Palakpakan mo na rin sarili mo. Pero eto po kay Kerdong. Hindi ba kayo matatawa doon? No? Satisfied siya sa ginawa ng ang problema po, Mr. President, yung mga Pilipino po ang hindi satisfied sa inyo. Pero ngayon lang po ako nakarinig. Hindi naman po to SONA ngayon, di ba? Wala po tayo sa SONA eh. Ngayon lang po ako nakarinig na presidente ng Pilipinas na in-announce o nadyaryo pa
Nasatisfied daw siya sa ginawa ng kanyang gobyerno. Pero ito yung kicker, no? But we have to make it known to people that this was what we are doing. Ang problema, hindi raw po alam ng mga tao na may ginagawa sila. Sabi niya, so it has to be in a language that is easily digestible and in a language that makes sense to Juan de la Cruz. We're falling behind in making the connection between what we are doing to the lives of ordinary people. Ayun naman pala, yung pala paliwanag, kaya pala hindi natin maramdaman eh. Ha? Kaya pala hindi natin maramdaman. Ang sabi po ni Pangulong Marcos, satisfied naman siya sa ginawa ng kanyang gobyerno. In fact, sobra-sobra satisfied siya, no? Quite satisfied. At proud pa siya sa ginawa. Ang problema daw, hindi raw po alam ng mga tao. Kaya naman pa, tanong kasi kayo ng tanong, ano na ba nagawa, ano na ba proyekto ni Marcos? Tanong kasi kayo eh. Ayun po yun, no? Umamin din eh. Umamin din eh. Marami raw sila nagawa. Hindi lang nila na ipapaalam sa mga mamamayang Pilipino. Doon daw po sila nagpe-fail. Kung paano po ipapaalam. Ayun pala, nilihim nyo pala eh. Mr. President, wag mo kasing ililihim. Nililihim. Marami sila nagawa. Ayun ang paliwanag. Diba, tanong tayo ng tanong dito. Diba? Pag may mga pumapasok na mga loyalista dito, tinatanong natin, ano ba ang mga proyekto ni Marcos? Marami po silang proyekto, satisfied nga si President, si Mr. President eh. Kaya lang, secret lang. Secret lang daw. Wag nyo na ilihim, ililihim nyo kasi. Kaya na ano si Mr. President. Ito pa po, isa pa tong patawa. Kilala naman natin, isa po to sa mga maiingay na yanggan, no? Si Ortega. La Union's 1st District Representative, Paulo Ortega. Ito po, yung ingay daw na nagaganap ngayon tungkol po sa mga blank pages na makikita sa bicameral report ng Kongreso, ay ito daw po ay ang dahilan daw po nito bakit nag-iingay ay para ma-push daw po, no? Ayon ko to kay Ortega. Para maibalik daw po yung kinaltas na budget kay BP Sara. Anak ng tinapay. Nakita nyo na kung gaano po sila wala sa hulog. Kaya naman pala, wala po talagang usapin eh. Nag-iingay lang yung mga Duterte, no? Nag-iingay lang daw po yung mga Duterte dahil gusto lang natin maibalik yung mga kinaltas na budget kay BP Sara. Alam mo, Congressman Ortega, marunong naman kami makaintindi. Alam na po namin, tapos na po yung budget. Napirmahan na po. Ano po bang, gusto nyo po ba humirit pa kami ng budget? Hindi po. Wala rin talaga sa lihim din. Achievement nyo, lihim din. Nakakainis naman. Yan po ba paniniwalaan namin? Wala po talagang totoong blanco. Hindi lang naman po si Ungab at si President Duterte nagsasabi niyan. Di ba? Pati po mga kakampi nyo. Dalawa na pong congressman ngayon na nagsasabi may nakita silang blanco. Si Congressman si Raulo, yung si congressman yun. Si Raulo Manuel. At saka itong si Franz Castro. Kita nyo naman ipapaliwanag lang po. Marami po nalilito eh. Badong, bakit mo laging kinukut yan mga yan? Kalaban natin yan. Totoo po yun. Kalaban po natin yan. Pero ayaw nyo nun.
nagpapatotoo sa sinasabi natin, mismong kalaban natin. Hindi po tayo kumakampi sa kanila. Hindi po natin sila sinasabi na kakampi na natin. No? Hindi po tayo nagsasabi na kumakampi na sa atin sila o tayo nagiging kakampi nila. Ibig sabihin, pati po mga kalaban natin, inaayunan tayo. O, di ba? Hindi na po nila matiis. Hindi sila kasing kakapal ng apog katulad nito ni Queso Waiter Escudero. Nagagawin ang lahat para mapagtakpan yung kanyang mga amo. No? O, kahit po kalaban sila, pati sila hindi na matiis. Hindi naman katulad yan si Risa Hontiveros. Na hindi talaga kukontrahin. May agenda kasi si Risa Hontiveros eh. Kaya po, ano ko lang po yung mga agenda na globalist. Globalist po yan eh. Yung mga agenda po na ganyan, yan po, kahit po sa US, tinututulan yan. Kaya po, lahat po ng kaya may mga woke culture, bahagi po yung mga pinalalaganap ni Risa Hontiveros. Bahagi po yan ng woke culture sa buong mundo. O, pag tinanggap natin yan, yung mga panukalang batas ni Hontiveros, susunod na dyan, yung mga fluidity na, no? Gender fluidity, marami ng gender, no? Marami ng pronouns. Kaya maganda yan sa una pa lang, naaawat na. Ayan. Medyo nagawi lang tayo dyan kasi yan po, problema po ng buong mundo yan. Yung sinusulong dito ni Risa Hontiveros, problema na ng buong mundo yan. Huwag tayong pumayag. At isa pa po, yung mga mahilig magsulong ng mga trans, mga woke culture na yan, panay pedophile. Marami po dyan pedophile. Napunan nyo? Sa kanila, yung culture nila, gusto kagad. Bata pa lang, turuan na ng masturbation. Bata pa lang, turuan na ng mga fluidity ng sex. Pwede kang maging kahit lalaki ka, pwede kang, yung mga tipong ganun po. O sino po ba yung makikinabang pag yung mga bata sexual aware na? 'Di ba? Kaya meron po yung tsorya po ngayon, yung mga nagsusulong po niyan, panay pedophile. Kaugnay po yan, napakarami pong usapin dyan sa mga pedophilia na yan. Huwag na po natin munang talakayin ngayon. Isa na lang po natin yan. Kaya po hindi po nalalayo yan. Gusto po tayong dalhin ni Risa Hontiveros dun. Yung mga bil-bil na ganyan kunwari. Tignan nyo sabi raw ni Risa Hontiveros, wala daw mali dun sa bill niya. Wala palang mali. Bakit ka nag-refile ng another bill? Diba? Bakit mo binago kung walang mali? Wag mo kaming bulahin. Okay, balik po tayo rito. Congressman Ortega, hindi lang po mga Duterte at Duterte supporters ang nagsasabi na may mali dito sa budget, na may blanco. Kung kayo wala kayong nakitang blanco, maganda po yung interview ni Shelo Magno. O isa pa yan si Shelo Magno. Dilawan po yan. Pinklawan po yan. Pero, kahit po pinklawan yan, si Magno, kahit po pinklawan yan, at yan po, kaaway natin yan dahil pro-impeachment yan yan, kalaban natin si Shelo Magno. Pero kahit nga po kalaban, naniniwala po sa sinasabi natin. Naniniwala po sa sinasabi ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte na may mga blanco talaga. Di ba mas maganda kung yung mga kalaban mo mismo yung nag-assure? Pati si Lacson. Hindi po natin kakampiyan. Tumatakbo yan, kalaban natin BBM yan Kapatid ni BBM mismo, nagsasabi, may blanco. Huwag niyo po sabihin ng mga Duterte lang po nagsasabi niyan. No? Hindi lang po kami nagsasabi. Kalat na po. Yung yabang mo, Escudero, napatulang ka na.
Punta na tayo kay Escudero. Alam po ninyo, pinakinggan ko ngayong interview ni Cielo Magno kay Ungab. Yan din sinasabi ni Cielo Magno. Huwag po kayong tumingin kasi Duterte to si Ungab. Nagpapaliwanag din siya, sabi niya. Huwag po kayong tumingin sa mensahero. Ang tignan niyo po yung mensahe. Hindi porket Duterte siya, talaga namang pong may blanco. Tsaka si Ungab talaga, expert po yan. No? Expert. Ano po yung mga pinatutunayan ni Ungab? Ngayon lang po nangyari. Sa panahon mo lang, Cheese, sa panahon mo lang, Grace po, mga bago yan eh. Bagong Senate President, bagong Committee on Finance, si Grace po. At sa panahon lang ni Martin at saka ni Saldico, nagaganap tong mga magic sa BICAM. Sabi nga ni Ungab, nung siya yung Committee on Appropriations, hindi po sila nalilito. Hindi po sila mabablangkuhan. Kasi po, ang trabaho po ng BICAM pala talaga, no? Ito po lang talaga yung trabaho ng BICAM. Nung panahon nila, kaya nga maraming question nung panahon na ni Actually, ang una nag-question po niyan, yung ating Vice President Sara Duterte. Kaya nagkakatotoo po Kung hindi pa kayo nananiwala kay BP Sara, nung sinabi niya na ang may control lang ng budget ng Pilipinas, si Saldico at saka si Martin Romualdez, eto na po yun, nasasaksihan na po natin. Yang mga, tagapagsalita lang si Chis. O Chis, magtrabaho ka. Utusan lang yan, waiter lang. Narinig nyo bang nagpaliwanag na si Martin? Tsaka si tignan nyo si Kimbo. Hinahabol ng mga reporter. Dehin Bokiki. O Kimbo, di ba? Bakit nyo inuusig nga uli si BP Sara? Balikan lang natin kayong mga congressman. Lalo ka na Kimbo. Bakit mo nga inuusig si BP Sara? Kasi ayaw magpaliwanag ng confidential fund. Di ba? Ayaw ipaliwanag ni BP Sara ang confidential fund. Bakit kaya ayaw ipaliwanag ni BP Sara? Kasi confidential fund. Ano kaya mangyari kay BP Sara kung pinaliwanag niya yung laman ng confidential fund? Didemanda ng mga pwede siyang mademanda. Sino magdedemanda? Sila din. Yun ang gusto magpaliwanag. Ganyang kasutil yung mga yan. Nang hingi si BP Sara ng confidential fund, binigay December, kinakailangan mong gastusin yun ng kahit ilang araw dahil babawiin yan ni Recto. Babawiin yan. Nung ginastos niya, sino po nagreklamo? Ginastos? 17 days? Hindi po, 11 days lang. Pakanaan nyo lang yan Gusto nyong ipaliwanag ni BP Sara yun. Di ba? Para pag pinaliwanag niya, kayo din na magre-reklamo. Bakit mo dinidivulge yung confidential fund? Alam ng BP Sara yung gimmick nyo. O ngayon, tanong kita, Kimbo, confidential ba yung ating budget? Confidential fund ba yun? Hindi nyo ba pwedeng ipaliwanag? Bakit tumatakbo ka sa reporter? Ha? Kimbo, bakit ka tumatakbo sa reporter? Tinatanong ka ni sino na yung GMA reporter na badingdong? Joseph. Yun, si Joseph. Bakit ka tumatakbo? Ayaw mong sagutin. Tinatanong ka. Di ba? Pag kayo pwedeng hindi sumagot, pag kayo hindi pwedeng hindi magpaliwanag. Pero kay BP Sara, trillion yan, budget trillion. Huwag mo sabihin ngayon ka pa lang naging appropriation chairman. Ikaw na assistant chairman Grace po, bakit hindi kayo nagpapaliwanag? Dahil ayaw nyo magpaliwanag, kami na magpapaliwanag sa tao. Di ba? Yung vlogger na Joseph Moron,
O yan, si Joseph Moron. Sabi, bakit po kayo tumatakbo? Napanood nyo na ba yun? Yung video na yun? Inahabol siya ng mga reporter, patakbo na. Bakit po kayo tumatakbo? Tinatanong lang namin kayo tungkol sa budget. Guilty ba kayo? Ayaw nyo magpaliwanag? Pahiya sila kay Moron eh. Kay Joseph Moron eh. Ito ba, nasa ano ba tayo? Ba't aratilis ba tayo? Yung mga nakatayo? Ba't aratilis kayo, no? Baka mali ako. Kasi pareho to si Eric Abindanyo, tsaka dito pareho yung kanyang komento eh. Ayun. Ito isang Badong Aratilis. Baka parehong Badong Aratilis eh. Huwag nyo pong itanggi na may blanco. Ito po pala yan, no? Kaya hindi kayo makakalusot kay Ungab eh. Hindi po siya nanghingi ng kopya, hindi po siya naghanap. No? Pinadala sa kanila through email. Yari kayo. Paano nyo papabulaanan yung kopya na yan, email. Tapos, nung sinasabi ni Cielo Magno, kinumpara niya, may nagbigay din kay Cielo Magno na galing po sa Senado, senador. Pareho po yung hawak ni Cielo Magno na galing sa senador at yung hawak ni Ungab na galing mismo sa secretariat. In-email sa kanila. In-email po. Kaya legal po yun. Kung may pirma na, sagutin natin tong mga vlogger na nauuto. Vlogger ni BBM na nauuto, na draft lang daw yung pinapakita. Pag may pirma na po, hindi po pwedeng draft yun. No? Ngayon, ano po bang mali? Kasi si Chis Escudero sinasabi, wala pa naman. Hindi porkit walang nagreklamo pa, wala nang mali. Kasi ngayon pa lang naganap, Chis. Sa panahon mo pa lang naganap. No? Chis Escudero, sa panahon mo pa lang naganap na may blanco kayong pinirmahan. Kaya wala pa talaga dahil lahat binubusisi yan. Batas yan eh. Bawal kang mag-leave ng blanco sa BICAM report. Ngayon, ayon sa pakikinig natin dito sa dalawang eksperto sa budget, si Ungab na dating appropriation committee chairman at si Cielo Magno na dating USEC ng Department of Finance at UP professor, parehong taga-UP, no? Habang nakikinig tayo, nauunawaan natin na hindi nyo po pwedeng sabihin na iba yung BICAM report at iba yung GAA. Dahil bawal maglagay, bawal kang, yung GAA hindi po pwedeng pakailaman ng Pangulo ng Pilipinas. Ay yung GAA, yung BICAM report. Yun na po yun. Is either pipirmahan niya, batas na, or may ibibito siya. Yun lang po ang pwedeng gawin ng Pangulo ng Pilipinas. Pwede niyang ibalik sa Kongreso or may ibibito siya. Hindi po siya pwedeng maglagay. Kaya yung sinasabi nyo na may narinig pa ako sa sasabi nito ni Quezon na pag may conflict daw sa pagitan ng GAA, ang galing mong magpaikot eh, no? Pag may conflict daw sa pagitan ng GAA at BICAM, ang masusunod daw yung GAA. Akala ko ba wala pang ganun? Chis Escudero, akala ko ba wala pang nagre-reklamong ganun? Bakit sinasabi mong pag may conflict? Pauso mo lang yan. Kasi hindi pwedeng magkaroon ng conflict. Dahil hindi po pwedeng magkaroon ng sariling batas ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi po siya pwedeng gumawa ng batas. I-approve niya lang, siya lang po yung magpipinal. Pirma lang po siya.
labas po sa kapangyarihan ng Pangulo yung gumawa ng batas. Yung sinasabi mong magkakaroon ng conflict, yung GAA at BICAM, Quezon Escudero waiter, mga waiter lang makakaisip niyan. Ang lakas mong ngayon. Oh, yung yabang mo na pumunta kayo sa Supreme Court o sa ayan na. Si Ungab naghahanda na ng pagpunta. Etong grupo nila Cielo Magno, meron na rin, pupunta rin sila. Inihahanda lang nila yung pagpunta nila. Hindi na raw po pwede kasi tinanong ni Cielo Magno si Ungab, pwede nyo po ba itong erase sa House of Representatives? O eto ang sagot sa mga ugok na nagpipimulit na bakit walang nagsasampa na impeachment kay Marcos dahil kahit na ano sabi ni Ungab, wala kaming numero. Hindi yan papasa pag dyan, hindi mapag-uusapan yan. Ikalawang sabi niya, wala na ring oras. Ilang araw na lang yung session. Kaya ang best recourse nila ay Supreme Court. Dahil ang Supreme Court, hindi po yan nakasunod sa mga recess ng Pag nagsampa ka ng kaso sa Supreme Court, kinwestiyon mo sa Supreme Court, aaksyonan niya ng Supreme Court. O, Escudero, nabili na yung yabang mo. Imbis na sagutin nyo ng maayos, putya, yabang na. Pumunta na lang kayo sa kung gusto nyo mag-aksaya ng panahon. Inunahan pa eh. Kung gusto nyo mag-aksaya ng panahon, utot mo. Korte ka ba? Paano mo nalaman na mag-aksaya lang sila Ungab at sila Cielo Magno pag nagpunta ng Supreme Court? Inalaw mo nga eh. Ha? Bilang Senate President eh. O kaya nakuha dahil ikaw ang Senate President. Inalaw nyo nga, wala kayong kaimik-imik eh. Nakuha ng kayo ni Recto ng bilyong-bilyong pera eh. Ng PhilHealth eh. Batas nyo yan. Isa ka sa nagpasa ng batas na yan. Hindi ko alam kung congressman ka o senador ka nung pinasayang batas ng PhilHealth. At wala dyan sa batas na yan na pwedeng kunin. Ano po ang sinasabi? Mas mataas yung individual law kaysa sa GAA. Hindi po pwedeng, parehong batas yan eh. Pero hindi po pwedeng isailalim ng GAA yung batas ng PhilHealth. Specific po yun. Walang sinasabi na pwedeng kunin ng gobyerno yung pera ng pondo ng PhilHealth. Kaya po, sangkatutak po ang ipadideklarang unconstitutional. Pag yan po diniklarang unconstitutional, may basis na para kayo ma-impeach. Supreme Court na nagsabi, di ba? Unconstitutional yung ginagawa nyo. Ang dami-dami. Sumama ka na doon, Badong. Kaya na nila yan. Kaya na ng mga abogado yan. Daldal ka ng daldal. Tama po. Talagang dadaldal ako. Trabaho ko to. Ikaw, ano ba trabaho mo? Emerson. Kung magbubuti ka, ikot ka ng ikot. Ganon talaga. Kung ikaw ay construction worker, pukpok ka ng pukpok. Kung ikaw naman ay pokpok. Buka ka ng buka. Ganun talaga. Trabaho ko yan. Di ba? Aba? Nagbalik tayo kusa. Wala nang Okay. So ngayon po, inaayos na po nila Cielo Magno at saka marami pong mga paglabag. Marami po silang nakitang unconstitutional na ginawa. Una po, yung paglilipat ng pondo. Paglilipat ng pondo ng hindi pala yun yung question. Yung pong anong tawag nila doon, naka-earmark na. Ang ibig sabihin po na naka-earmark na, yung pondo po na yan, hindi po nyo pwedeng galawin, hindi po pwedeng ilagay sa iba. Ano po yung sinasabing naka-earmark na?
Yung may batas po tayo na yung 80%, hindi lang ako sigurado sa 80 sa persyento 80% ng excise tax sa tabako at saka sa mga soft drinks ay mapupunta sa PhilHealth. O ano po yung paglabag dun? No? Ano po yung unconstitutional sa budget na to? Ang unconstitutional po dun, siniro mo eh. Ibig sabihin, lahat ng makukolekta mong tax, hindi mo pwedeng ibigay yan sa PhilHealth. Bakit? Zero budget ng PhilHealth eh. O saan mapupunta yun? O, diba? Ikalawa po. Kaya dapat nakikinig kayo sa mga matatalinong tao eh. Para natututo tayo pare-pareho eh. Ikalawa, na ko-questionin nila. Sinabi na po bukod po rito sa blanco. Ikalawa nilang ko-questionin. Yun pong nakalagay po sa Constitution na dapat mas mataas yung budget sa education. No? Ito pong Constitution, ito pong pinasal nilang batas, JA, mas mataas po yung DPWH. Nilagay lang po nila yung kunwari yung mga training, PMA, tsaka yung PMPA, nilagay nila sa education. Sabi ni Ungab, hindi po obra yan. Kaya pangalawang unconstitutional. At ikatlo nga ito, yung sinasabi nila na JA may perma, hindi naman po usapin lang ng perma eh. Usapin po to na saan nanggaling yung figure ninyo. Kung blankong binigay sa inyo. Kung binigay sa inyo na meron ng figure, sino yung naglagay? Bakit hindi yung BICAM? Di ba? Yan po mga question dyan eh. Kung hindi BICAM yung naglagay, ibang tao yung naglagay, questionable po yan. Tsaka ito po, ay yung practice po ng BICAM dati. Ito, itutuloy ko lang yung sinasabi ni Ungab. Sa practice po ng BICAM noon, no? Ang sabi po ni Ungab, hindi sila malulusutan eh. Kasi ang pinag-uusapan lang nila yung mga bill na magkakaiba ay yung mga kunwari DepEd, pareho ng House version at Senate version yung budget ng DepEd. Hindi na nila tatalakayin sa BICAM yan kasi pareho eh. Ibig sabihin good na yan, good. Ano po yung tatalakayin sa BICAM? Isa-isayin nila, eto magkaiba sila. Halimbawa, budget sa agriculture. Mas malaki yung sa House of Representatives, mas maliit sa Senate. Nakalista na yun. Yun lang ang tatalakayin nila. Kung ano yung mga magkakaiba sila. Kaya wala pong lusot. Ngayon kasi, sa pinapaliwanag ni Ungab, hindi ganun yung ginagawa. Di ba i-reconcile? Lahat po ganyan. Lahat po ng batas. Kunwari may batas, halimbawa, divorce bill. May divorce bill din dito bago magbabaycam. Kaya po pag ang divorce bill ay nasa House of Representatives lang, wala sa Senate, hindi magiging batas yan. Dapat may counterpart. So kung may divorce bill na rito, divorce bill dito, at hindi pareho, magkakaroon po ng BICAM. Pag-uusapan po kung saan provision sila hindi magkapareho. Pipilitin po na Dito po sa budget, nag-deliberation, napapanood natin. Yun po ang pinakamali nilang ginawa dito sa budget na to. Nagde-deliberation po, napapanood natin, committee level, ang dami po nilang pinahiya. Kasama po si BP Sara, inaaway nila. Pagkatapos po ma-deliberate yan, pag na-approve po yan, i-deliberate na naman sa plenary, magdidiskusyon na naman. Bago magkaroon ng report ng House of Representatives, ganun din po yung Senate. Tapos yung magkaiba dapat, yan yung pag-uusapan sa BICAM, hindi po eh. May version kayo, may sariling version ng BICAM. Yun po ang mali. Practice. Ngayon, sinasabi ni Chess Escudero, wala pang nareklang BICAM report. Diba? Ngayon lang kayo kasi ganyan.
Nung naging Senate President ka na, Waiter Escudero. Kaya ngayon lang nagkakaroon ng aberya nung naging Senate President ka na. O sa yabang mo na hinahamon mo yung mga tao na pumunta sa Supreme Court. Ngayon, naunahan mo lang na yabang pero naghahanda na pala. Kaya pala natuklasan ni Ungab na may mga bakante dahil gusto niya nang magreklamo sa Supreme Court. Doon pa lang sa issue ng constitutionality na mas mataas yung budget ninyo sa DPWH kaysa sa education. Kukwestiyonin niya na. Habang nagre-research siya, nakita niya na may blanco. Kita niyo? Hindi kasi siya member ng ng BICAM. Nung nakita niya may blanco, yun na. Pinasabog na nila ni Tatay Digong. O dahil si Tatay Digong na nagsalita, nataranta na ang lahat. Anong meron si Tatay Digong na wala si BBM? Credibility. Kada magsasalita si Tatay Digong, kahit na parang lokohan lang nung sinabi niya yan, siniseryoso yan ng mga Pilipino. Bakit ba natataksa atin na bangag? Bangag. Sinabi ni Tatay Digong yan. Tapos tinitignan natin yung mga actuation, di ba? Nakikita nga natin, oh. Yun eh. Ayon niyang kay Tatay Digong. At lahat po ng sinasabi, pinakikinggan natin, pwera na lang kung sabihin niyang joke lang yun. Naniniwala rin tayong joke lang. Dahil very obvious na nagjo-joke. Credibility at integrity. Yan ang sabi ni Tess Rinon. Yan ang meron si Tatay Digong. Huwag kayong mag-alala. Ang dami na pong plano. Alam nyo, bumalik na po tayo kay panahon ni Pinoy. Marami rin pong plano si Pinoy. Na-realize natin, walang silbi yung mga plano pag hindi napondohan, walang silbi yung mga plano pag hindi talaga na isa't katuparan. Ano po pagkakaiba ni Tatay Digong sa lahat na naging presidente? Yung mga ginawa niya, yung plano niya, nakaayon para tayo umunlad. Yung mga war on drugs, war on criminality, swerte nga talaga to. War on, pagtatapos ng insurgency, papunta po yan sa pag-unlad. Halos wala na pong insurgent nung panahon nito, magtatapos si Tatay Digong. Halos wala na tayong problema. Sa droga naman, konti na lang. Hindi pa tapos, pero konti na lang. Ngayon, bumabalik. Kita nyo po ngayon, pag may problema tayo sa droga, ano po ginagawa? Sisi lang lahat yan. Sisi lahat kay Duterte yan. Nasanay sila, lahat sinisisi lang. Hindi na po ubra yan. Hindi na po ubra yung may malaki tayong problema ngayon sa budget. Bibenta ni 28,000 na ari-arian ng gobyerno. Ang balak ibenta ngayon ni Recto. Hindi pa po masaya sa 28,000 na ari-arian. Naghahanap pa po ng bagong tax si Recto. Pera talaga eh. Alam niyo po, pati yung pinakamahusay na ayuda, poverty alleviation, totoo po yan, yung 4Ps, poverty alleviation yan. Dahil ang 4Ps, pag hindi mo na pinag-aral yung anak mo, tigil na yung 4Ps mo. Ang alam ko dyan, yung mga school card, yung ebidensya na ikaw ay dapat pang tumanggap ng 4Ps. Pero pag bumagsak na yung bata mo, drain up na ng eskwelahan, wala ka na rin 4Ps. O di ba? Pwersado kang patapusin ng pag-aaral yung anak mo.